Welcome back sa aking YouTube channel para sa first time. Kasi ko na yung Steve Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon po, today's video or reflection. Kumusta na ang puso mo? Malambot ba to? Pusong mamid ka ba? O pusong bato? Matigas? Diba? So, alam naman natin na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa puso. Kaya nga ayon sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So guys, napakalinaw, di ba? So kailangan daw na bantayan natin ang ating puso dahil dito lahat nagsisimula ang lahat ng bagay, lalo na sa ating mga sangkatauhan, di ba? So, kumbaga kung maluwag yung puso mo, wag lang sa ibang bagay, di ba? Kasi nga kailangan mo itong bantayan. So, kasi minsan guys, napakalaga nito ng ating puso. Kung hindi mo ito bibigyan ng pansin, baliwala lang yung pagkatao. Kaya minsan, di ba, may mga kamag-anak ka, asawa mo, jowa mo, kapatid mo, may ginagawa sa yung malasakit. Tinutulungan ka, ano ba, ng problema ka, di ba, sa financial man yan, kasakit ka, kailangan mo ng pera, o yung full support nila, dahil din yun sa puso nila. Di ba? Kaya kailangan pahalagaan yung bagay na mahalaga, yung valuable. Sana kung basura lang yan, okay lang, di ba? Kung yung pinapakita sa'yo, puro basura lang, di ba? Puro konsumi lang, puro permisyo lang, yan, mga basura yan na nanggagaling. Kasi ang puso guys, talagang lahat dyan nanggagaling. Kaya kung ano naman ng puso mo, yun din ang lumalabas sa bibig mo. Kung ikaw ay marespetong tao, di ba? Lumalabas yan sa bibig mo, nagiging magalang ka sa mga nakakausap mo. Di ba? Kung ikaw ay mapagkumbaba, nakikita rin sa iyo yan. Dahil kahit ano pang ginawa sa iyo, pinatatawad mo. Kumbaga pinapairal mo yung puso. Lahat ng magaganda, ng positive, pag yan ang laman ng puso mo, ay talagang lalong maging mas mahalaga pa yan. At makikita ng ibang tao yan. Yung kahalagaan. Kaya kasama na dyan, di ba? Yung puso mo, na tumulong ka, yung emotion mo, yung passion mo, na maglingkod sa taong bayan, maglingkod sa Diyos, lahat yan nasa puso. Kaya kung basura naman talaga ng puso mo, puro masasama ang lalabas sa bibig mo. Yung bastos ng mag-isip yung puso mo, lalabas yan sa bibig mo. Kasi yan ang gusto nitong ni David o ni Satanas na under attack ang ating puso. Dahil pag ang puso natin nakuha ng demonyo, sigurado lahat ng passion natin, lahat ng emotion natin, lahat ng gusto natin mangyari sa buhay ay magiging Satan din. Yan ang gusto niya. Kasi pag na-corner ka niyan, sigurado mapapariwara ang buhay mo. Gagawa ka ng hindi mo naman gusto, di ba? Halimbawa, hindi ka naman dating addict, nag-addict ka. Hindi ka naman dating sugarol, naging sugarol ka, di ba? Hindi ka naman dating korap, nasa pwesto ka sa gobyerno. Nangurap ka dahil nasilaw ka sa dami ng pera. Hindi ka naman dating mayabang, nagiging mayabang ka dahil umunlad ka na sa buhay. So, meaning to say guys, yan ang dapat nating bantayan. Kaya kung ang devotion mo ay para sa Diyos, tumulong, magmabuting tao, gusto ni Satanas ay ma-divert yan o ma-convert ka sa kasinungalingan, diba? Sa kawalang-iyahan, sa kasalanan, sa tukso, lahat ng masamang bagay ay kukunin sa iyong puso para at least ma-convert ka ni Satan at magiging masama ka palayo sa Diyos. Kaya napakalaga po nito. Nabantayan natin ang ating puso pag minsan na nakakagawa na tayo ng masama. Oops, teka, dapat ganun natin. Time out muna. Mukhang nagiging masama na ako. Nasaan na yung puso ko mabait, di ba? Puso ko maunawain, puso ko mapagpatawad,
nasaan na yan. Bakit ngayon parang nagiging arrogante ka na, nagiging bastos ka na, wala ka ng malasakit sa tao, di ba? Nagiging makasarili ka na, yung puso mo na lang ang iniintindi mo, wala nang iba sa paligid mo, wala ka nang pakialam sa kanya. Kaya yan po ang hingin natin sa ating Diyos. Na sana, bigyan tayo ng malinis na puso, mabuti at matatag, at handang lumaban, guys, para hindi tayo ma-convert itong si Satan sa ating buhay. Yan po ang ating dalangin natin sa ating Panginoon Jesus. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, ikaw na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala, lalo na kung ikay manampalataya ng ating Panginoon Jesus ay pusilang ang kanyang puso ng pagmahal, maunawain, mapagpatawad, ay sana ay magaya rin tayo sa kanya. Kaya naman ang iyong kahilingan, ilagay mo yun sa iyong puso. Tayo pa manalangin na, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na lang. Tinalingan ko ang kanyang buhay. Bedridden na, Lord. Matagal na sa bahay at sa hospital. Ipuhin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po ang kanyang katawan. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman. Ibalik ang kanyang kalakasan para sa atin. At ganoon din po, Lord, sa pamilyang nasira na magkawatak-watak. Hilumin niyo po ang mga sugat na nakamit nito. Bigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganoon din po, Lord, sa financial. Na kailangan namin lahat. Lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pamilya ng 1 kilo ng bigas. Ulam, pambahan sa mga bata. Pambayad sa mga pangangailangan doon. I-bless niyo pa kami yan. So, ang lahat na ito yung diling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa kanan ng mga anak, Diyos. Thank you very much po.